Nagpunta kami ng palengke kahapon at nakabili nga ako ng kalabasa kaya naman naisipan ko magluto ng okoy. Matagal-tagal na nga rin nung lasa ko magluto ng okoy kalabasa at na-vlog ko pa nga rin yon. Medyo may ibahin nga lang ako sa pagluluto ko ng okoy ngayon. Maglalagay nga lang ako ng maraming cornstarch para makaut na maayos itong ginawa kong kalabasa strips. Hindi ko na nga naipakita pa kung paano ko nga ginawa itong kalabasa strips pero ang ginamit ko nga lang dito yung pangkayod ng buko. Lalagyan ko nga rin to ng pamintang pino at paprika powder. Pwede rin naman na walang paprika powder pero ako gusto ko talaga naglalagay nito dahil nakakadagdag din sa lasa. At naglagay nga rin ako ng kalahati nitong seasoning mix. Hindi na nga ako maglalagay pa ng asin dahil sakto na nga yung lasa niyan. Hindi na nga ako nag-gloves pa at naghugas na nga lang ulit ako ng kamay kanina bago ko nga to haluin. Dapat kasi malagyan lahat to ng cornstarch para siguradong maging crispy. Meron pa nga mga kalabasa strips na hindi pa nalalagyan ng cornstarch kaya nag-add pa ako. At nang mahalo ko na nga ng maayos ay mag-uumpisa na ako magprito. Sakto naman ay mainit na nga rin tong mantika. Gagamit nga ako ng sandok dito para medyo may shape naman yung okoy natin at hindi maghiwa-hiwalay kapag inilagay sa mantika. Dati nga ay naglalagay pa ako ng harina na tinunaw sa tubig para siguradong hindi maghiwa-hiwalay yung kalabasa. Pero ngayon ay sinubukan ko nga na wag munang maglagay para maiba naman. Medyo matrabaho nga din tong okoy na to lalo na yung pagkayod sa kalabasa. Pero kahit nga natatagalan ako sa pagkayod nitong kalabasa ay gustong gusto ko pa rin nagluluto neto. Sulit naman kasi kapag naluto na dahil masarap naman talaga. Konti na nga lang pala yung mantika namin kaya hindi nga nakalubog sa mantika. Pero kahit nga hindi totally deep fry ang mga toy, siguradong magiging crispy pa rin to. Ilang beses na rin kasi ako nakapagluto na hindi nga lubog na lubog sa mantika pero crispy pa rin. Fast forward, heto nga at nailuto ko na lahat. At syempre kapag ganitong mga pagkain, hindi pwedeng mawala dyan ng sausawan na suka. Nag-chop na nga ako ng bawang at sibuyas. At dahil pareho naman kaming mahilig ng asawa ko sa maanghang, magcha-chop na nga rin ako ng isang pirasong sili. At pagkatapos nga nagbuhos naman ako ng suka. Hindi ko nga dinamihan yung suka dahil mag-a-add pa ako ng konting tubig para sakto lang yung asim niya. At pagkatapos nga titimplahan ko nga lang to ng asukal at asin at pwede na nga ito. Tinansya-tansya ko nga lang yung paglalagay base sa timpla na gusto ko. At dahil medyo maaga pa nga para sa tanghalian namin at natatakam na ako kaya heto hindi ko na nga napigilan pa. At para ma-prove ko nga na crispy talaga to niluto ko, hindi ko na nga i-voice over itong pagkain ko. O diba kahit hindi totally deep fry yung ginawa ko ay naging crispy pa rin. Kung hindi nyo pa nga na-try to, subukan nyo na rin at siguradong magugustuhan nyo. O siya, see you sa next vlog. Thanks for watching!